himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang umaga, magandang hapon, agam, o magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako inyong kapatid sa Impabawid, Oning Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado. Magandang agam po, Secretary. Magandang agham, Onin, at sa lahat po ng ating mga kakonek. Mga kunek, sama-sama tayo matutot alamin ang iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 1 at live rin po tayo sa official Facebook page ng DOSTV. Sabay di makapanood sa TV Plus, Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Para lahat tayo mga kunek, oras na para pakinggan ang mga nangganapan sa DOST sa nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Narito ang mga naging kaganapan ng DOST ngayong linggo. Noong Martes, Abril 21, tayo ay naimbitahan ng Strat-Based Institute at Embahada ng Republika ng Slovenia sa Pilipinas para sa Science to Business, Energy Resilience for Enhanced Security. Dito ay binahagi natin ang kasalukuyang estado ng bansa sa usaping pang-enerhiya, mga programa ng DOST sa enerhiya at artificial intelligence at ang pagkipag-ugnayan sa Slovenia para sa suliraning ito. Sa araw ding ito ay inilunsad ng DOST ang PINAS SEM, isang Field Emission Scanning Electron Microscope. Ito ay isang advanced instrument na may kakayahang tumingin ng detalye sa isang specimen ng ilang libong beses na mas maliit kaysa sa ibla ng buhok. Miyerkules naman tayo ay dumalo sa Digital and Green Innovation Forum Asia Pacific. Binigyang diin natin dito ang kahalagahan ng transnational cooperation upang isulong ang digital innovation and sustainability sa pagresolba ng mga suliraning pangkalikasan. Sa parehas na araw ay binigyang pagkilala ng DOST ang mga natatanging eksperto na may malaking kontribusyon sa larangan ng kalusugan at kalikasan sa 2026 NAST Environmental Science Award ang Dr. Jimenez de Ocampo Visionary Awards for Medical Research. Kahapon lamang ay nagtungo tayo sa Leyte kung saan ginanap ang Maghanda Summit. Sa pagtitipong ito, itinampok natin ang epektibong paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng disaster imagination at wastong pag-unawa at pagbibigay kahulugan sa mga science-based advisories na inilalabas ng mandated agencies katulad ng DOST Pag-asa at DOST FIVOLCS. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Samantala narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Siyensya para sa negosyo. Ito ang naging sentro ng usapan sa World Trade Center kamakailan sa pagdaraos ng 2026 Philippine Food Expo. Sa gitna ng mga nagagandahang booths at makabagong produkto, bida rin ang paghahatid ng mga serbisyong mag-aangat sa kalidad ng ating MSMEs mula sa testing hanggang sa product development. Para sa karagdagang detalye, may report si DOST TV correspondent Dave Caragayan. Sa patuloy na pag-usbong ng industriya ng pagkain sa bansa, muling nagsilbing sentro ng inobasyon at oportunidad ang 2026 Philippine Food Expo na ginanap sa World Trade Center nitong April 17 to 19. Isa ito sa pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante, eksperto at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang ipakita ang mga makabagong produkto, teknolohiya at trends sa food industry sa bansa. Layunin ng Expo na palakasin pa ang ugnayan ng mga stakeholder, suportahan ang mga lokal na negosyo at buksan ang mas marami pang oportunidad
para sa merkado, lalo na para sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Kabilang sa mga lumahok ang Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI. Tampok sa kanilang exhibit ang kanilang mga programa na layong mapataas ang kalidad, kaligtasan at kakayahang makipagsabayan ng produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado. We can offer them yung mga pangailangan nila on different laboratory testing services na meron po kami. And even if they have yung mga kailangan nila mga facilities, of course, ITDI can accommodate since we have mga food-related mga facilities na they can rent on. And also, of course, if they have new product in mind, we have expertise na we can maybe collab, partnership with them through our research. Bukod sa exhibit, ibinida rin ni DOST-ITDI Director Annabel V. Briones sa isang talakayan ang iba't ibang serbisyo ng ahensya na makatutulong sa mga producer at exporter sa bansa. Mula sa testing and analysis hanggang sa technical consultancy at product development support. We have our standards and testing division who handles the testing of the food products. Also for food safety and food quality and also for research, i-test yung product in terms of their properties, shelf life, and other areas. Sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa Food Expo, mas lalong pinagtitibay ng DOST-ITDI ang kanilang mahalagang gampanin sa pagsusulong ng inobasyon at pagpapaunlad ng sektor ng pagkain sa bansa. Ako po si Christian Caragayan para sa DOST Report. Kapapasok lang po ng balitang ito, Anti-Money Laundering Council naglabas na freeze order sa mga ari-arian ng isang mamabatas na iniugnay sa flood control project. Ang buong detalye ati ni DK Zarate. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Muli nga natanggap nga ng panibagong freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC mula sa Court of Appeals laban sa mga ari-arian ng isang mambabatas na inuugnay sa anomalya sa flood control project. Ayon sa AMLAC, nag-issue ang CA ng freeze order sa ari-arian ng isang prominenteng incumbent legislator, isang business associate at corporate entity na napatunay sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon na dito sa inilabas na detalye, sakop ng freeze order ang 25 bank accounts at 10 insurance policy na nakarehistro sa pangalan ng naturang mambabatas. Gayon din ang 27 bank accounts, 10 insurance policy at isang investment account na nakapangalan sa umano'y business associate ng mambabatas at 2 bank accounts, 7 property accounts at isang 1 real estate property na nakarehistro sa pangalan ng isang corporate entity. Ayon kay AMLAC Executive Director Attorney Ronela Buenaventura, sa ngayon ay nakapaghain na sila ng 12 petisyon para sa civil forfeiture sa iba't ibang mga regional trial court laban sa ari-arian na inuugnay sa nasabing flood control project. Nakitaan kasi ng CA ng probable cause para maiugnay ang kanilang mga ari-arian sa kasong plunder, direct at indirect bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Formal na paglulunsad ng Pinas SEM ng DOST-ITDI layuning magbigay ng mas mataas na research capability para sa bansa sa larangan ng semiconductors. Para sa buong detalye, may report si DOST TV correspondent Jafet Paipa. Nagtataka ka ba kung paano ginagawa ang microchips na nagpapatakbo na iyong cellphone, laptop o maging ng mga sasakyan? Ang sagot, semiconductors. Formal nang inilunsad ng Industrial Technology Development Institute o DOST-ITDI nitong ika-21 ng Abril ang PINASEM o Precision and Innovation in Nanoscale Analysis of Semiconductors through Scanning Electron Microscopy with EDX and EBSD sa Advanced Device and Materials Testing Laboratory o ADMATEL sa Bikutan, Taguig City. Ayon kay Engineer John Kenneth Valerio, ang project leader ng PINASEM,
Layunin ng proyekto na magbigay ng mas mataas na research capability para sa bansa sa larangan ng semiconductors. And layunin po nito is to expand yung ating capability especially for failure analysis ng particularly for the semiconductor industry, mga ating electronic devices, ganyan. So one of the project's deliverables was to acquire a new FESEM to complement this technology. Alam natin ngayon yung mga devices natin, mga phone, laptop, integrated chips, palit ng paliit, no, yung size with efficiency. So as much as possible, you would want an equipment that can cater or serve yung pag-image po at the nano level scale. Sa pamamagitan ng PINASEM, mas magiging tumpak ang pagsusuri ng mga materyales na bumubuo sa microchips na kritikal para sa mas mabilis, mas epesyente at mas matibay na electronic devices. Ang FESEM o Field Emission Scanning Electron Microscope ay nagbibigay ng high-resolution imaging sa semiconductor material sa mataas na magnification levels. So yung SEM basically, ang layunin ng SEM is mag-image tayo, no, at a very high magnification. So kahit mga thousands or 100,000 x magnification or kahit up to million. Kapag sinamahan ito ng Energy Dispersive X-ray Spectroscopy o EDX, natutukoy ang eksaktong chemical composition ng sample. Ang ginagawa po ng detector na to is to determine ano yung mga elemental composition, ano yung mga percentage. So for example, mayroon tayong contaminants na copper or zinc, ilang percentage, or kung magbe-verify tayo ng purity ng material, malalaman natin ano yung percentage ng ating elemental composition dun sa specified target sa image. Ang electron backscatter diffraction o EBSD ay ginagamit para makita ang crystallographic structure o kung paano nakaayos ang mga butil o crystals ng semiconductor material na nakakaapekto sa performance ng chips. Sample would be mga grain size analysis, phase statistics. So for example, sa ating bakal or stainless steel, ilang percent ba ito ng copper, zinc, or basically sa phase niya, yung mga austenite, yung tawag natin austenite, ferrite, ilang percentage yun. Kasi itong mga percentage ito, this deals with its performance, efficiency, and also yung application ng ating material. Sa kombinasyon ng tatlong equipment na ito, mas nagiging kompleto ang pagsusuri mula sa itsura ng material sa kung anong elemento ang bumubuo dito hanggang sa istruktura nito. Ayon kay DOST Secretary Renato Yusolidum Jr., sa kanyang virtual message, ang mga ganitong inisyatiba ay makatutulong upang mabigyang access ang ating local industries at researchers sa mga highly advanced analytical tools tulad nitong PINASEM. Through this initiative, we ensure that Filipino industries, researchers, and innovators have access to advanced analytical tools available locally. This reduces reliance on foreign laboratories, shortens turnaround time, accelerates product development, and ultimately helps our industries move up the value chain. Inihayag din ni Undersecretary for Research and Development Lea J. Bendia sa kanyang virtual message ang suporta sa proyekto na layong mabawasan ang pag-asa ng ating mga local researchers sa mga laboratorio sa ibang bansa. DOST's decision to invest in this capability is anchored on a clear and urgent need to strengthen our local capacity for advanced failure analysis and reduce reliance on overseas laboratories. Samantala, ayon naman kay Dr. Tanla Chica, President ng Semiconductor and Electronics Industries, mahalaga ang ganitong mga proyekto upang makipagsabayan ang Pilipinas sa lumulubong demand ng semiconductors sa mundo. By the way, we're still the biggest export generator, close to $50 billion, much bigger than BPOs and OFW remittances. So it's really an economic driver. And thank you for your support for that. Makikinabang dito ang mga estudyante at guro sa engineering at material science, mga semiconductor companies para sa mas mabilis na quality testing, at mga mananaliksik mula gobyerno at pribadong sektor na nangangailangan ng mas malalim na datos. At para sa mga gustong mag-inquire, maaari pong i-contact ang Advanced Device and Materials Testing Laboratory o ADMATEL sa pamamagitan po ng mga detalye na naka-flash sa inyong mga screen. Ako po si Japhet Paipa para sa DOST Report.
Makakakunek, agam nyo ba sa loob ng mahabang panahon ang tingin na marami sa DOST puro laboratorio, puting lab gown at weather updates? Pero ngayong araw, pag-uusapan natin na ang gagam ay ramdam saan mang sulok ng mundo. Tutok lang, dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, agham nyo ba na ang science and technology ngayon ay hindi na lang basta experiment, ito na ay isang powerhouse for wealth creation. Kaya naman, we're talking about turning bright ideas into real profitable businesses. Tama yan, Onin. Kaya naman ngayong araw, hihimayin natin ang isa sa pinaka-exciting na platform ng DOST, ang Propel or Propelling Innovations from the Philippines. At para pag-usapan kung paano natin gagawing isang archipelago of wealth ang Pilipinas, makakasama natin ng expert pagdating sa risk communication at commercialization na si ASEC Dr. Napoleon K. Juanillo Jr. Magandang agham, ASEC Nap. Magandang agham, Secretary Rene, at magandang agham, Onin. Siguro ito ay bago pa sa ilan. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong Propelling Innovations from the Philippines o Propel ng DOST? Yeah. Maraming salamat, Secretary Rene. Ito pong Propel ay Propelling Innovations from the Philippines. Totoo po yan. Pero ang una ay Accelerating Innovations in the Philippines. So, sinasabi natin na ang DOST ay tungkol sa mga laboratorio, weather forecast, and of course, keeping watch on our volcanoes. Yan po ay importante din. Pero ang sinasabi rin natin na ngayon, bibigyan din natin, lalagay natin sa center stage ang ating tinatawag na science and technology enterprises. Mga magagaling na Pilipino na may bright ideas at nakakagawa ng mga produkto at solusyon na maaring maging sagot sa mga frictions or problem points sa kanilang mga reyon at mga komunidad. Itong program Propel, no? Para kanino po ba o sino-sino ang maaring makinabang dito sa program Propel ng DOST? Ang program Propel po ay napaka-inclusive na kung dati-dati akala nila ang DOST ay para sa mga university-based scientists or researchers lamang, tayo ngayon ay nananawagan sa lahat ng Pilipino innovators, lahat ng mga Pilipinong may bright ideas and entrepreneurial spirits na magkabuklod-buklod kasama ang ating mga kaibigan sa universities at ang kasama ang ating mga kaibigan sa LGUs at komunidad. Kasi sinasabi natin na ang paglikha ng isang solusyon ay it really, sabi natin yan, it takes a village. At kasi nagsisimbula lang naman yan lahat sa kung anong nakikita natin sa ating mga komunidad. Kaya importante itong tinatawag natin na collaboration, hindi lang ng university, kundi ang ating mga businessmen, local industries, even big industries in the cities, ay magkabuklod-buklod. And of course, nandiyan naman ang gobyerno, DOST, DTI, CHED, IPO Phil, para tulungan ang lahat. Ayan. ASEC na lagi niyo pong nababanggit ng Propel ay isang one-stop shop platform. Paano po ito nakatutulong sa mga Filipino research natin para malampasan yung tinatawag na valley of death o yung phase kung saan ang ganda ng research pero hindi nababenta sa merkado? Totoo po yan. Kasi nga naman, kung ikaw ay isang businessman or isang entrepreneur, makikita mo na ang nakapaligid sa iyo ay lahat cost items. Diba? Bawat galaw mo may cost. Ang hindi nila alam na within the DOST system, meron po tayong mga programs and services na nandiyan na. Ang iba, libre nga.
Pero ang iba, syempre, may konting bayad or may konting counterpart yung entrepreneur, pero hindi kamahalan. Yun nga ay isang serbisyo ng DOST. Kaya itong Propel, ang ginawa niya ay pinagbuklod-buklod niya itong tinatawag natin 12 nodes of services and programs na existing na within DOST. And sabi ko sa iyo, Secretary Rene, information is wealth, information is power. Ang DOST napakayaman sa impormasyon, lalo na sa mga research information na na-generate na ng PSHERD, PCARD, PCHRD, and of course yung ating 7 research and development institutes. At hindi lang yan, pati yung mga universities and colleges na nabigyan ng grants ng DOST, napakayaman ng mga information na nakuha na nila. Yun ang ginagawa natin, pinagbuklod natin ang information na yun para sa isang chatbot. Ang tawag natin ay I Wanna Know, na para hindi sila magsimula sa uno or sabi natin sa ground zero. Tapos meron din tayong information na galing sa Technology Application and Promotion Institute, nasaan ang mga merkado, anong kailangan ng merkado, anong requirement ng merkado. Tapos hindi lang yan, kung ikaw ay kailangan mo ng isang abogado para matulungan ka sa proseso ng intellectual property management, ang Technology Application and Promotion Institute ay may legal support service. So kumbaga sir, ang DOST Propel ang bahala sa iyo sa lahat ng bagay. Yeah, kumbaga sa kaya naming i-connect kayo dito sa mga nodes of services na to. Kaya nga yung kalulunsad lamang 2 weeks ago na Propel Hub, iniimbita namin ang lahat na bumisita doon at meron doon tinatawag kaming parang referral system. Kahapon nga pinag-uusapan namin kung ano ang uniforme nila. Sabi ko, magkuhan kayo para kayong mga nurse at doktor kasi referral system. At inaayos na rin ho ang proseso. Yun po ay nailalagay sa website na kung kayo ay isang tech entrepreneur or science entrepreneur, ang Propel Hub ay nandyan. Pero maliban dyan, magkakaroon ho tayo ng Propel Hub version sa ating mga regions. Kaya inaayos din ng opisina namin. Yan po ay funded din ng DOST through our innovation hubs or iHubs sa regions. So kung anong nandito sa Propel Hub sa DOST complex, yan po ay reflected din sa operations natin sa innovation hubs sa ating regions. Diyan ba sa Propel, aparating challenge kasi sa ating mga technologies na naproproduce either ng mga universities or ating mga kababayan or even DOST researchers, yung tanong ba na ready ba yan sa technology, ready ba yan sa market? Saan ba madalas magkaroon ng failure o sumasablay ang mga Pinoy science and technology producers at paano sila tinutulungan ng Propel na mag-pivot from producing the technology to commercializing the technology? Magaling na kuha po yan, insight po, Secretary Rene. Kaya naman kami in just about a little over year and a half ng Propel ay nakapaglunsad kami ng isa pang programa, yung tinatawag namin Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing. Para kung merong isang produkto or solusyon na nagawa ng isang Pilipino, galing man siya sa university or hindi, yun ay libre. Pwede nating i-test yan. Ilan ba ang kailangan na adapters nito or iba kailangan na testers? Ang testers ba ay animals, human beings, crops, etc. So kung ano man na applications itong solution na ito, kaya nating ilagay sa testing na yun. At yung testing standards na yun ay according to the global market standards for accepting a product. So ano po ang kailangan sa East Asia, Japan, Korea, Singapore, ano pong kailangan, anong mga standards ang ine-exact sa mga produkto natin from European Union na napakalaking block or even North American Free Trade, napakalaking block. Gusto nating laliman yung pagkakaintindi natin dito sa mga merkadong ito. At yung pagkakaintindi dito sa mga merkadong ito, magkakaroon ng benefit sa atin kasi pati yung standards natin ng produkto ay iaangat din natin. Tama po. Oo. So, yan ba yung tinatawag na fee test? Yan po ang tinatawag na fee test. At napakaganda nga ng acronym na yan. Yes, kasi, sir. at na-invento rin yan ni Secretary Rene. Fee test. Ako kasi sabi ko fee test. Yeah. Sabi namang isa, naging Greek pa tuloy. Pwede mo namang gawing maganda. Kaya tama, angkop na angkop. Ang tawag talaga, the Filipino products that are fittest for the world. Yes. Parang inaakma natin yung produkto natin sa standard, no? Yung regulasyon ng mga bansang
pagtitindahan ng ating mga produkto. Ayun. Marami po researchers, sir, ang takot banakawan ng idea. Paano po sinisiguro ng Propel na ang na-protect ng IP or intellectual property nila habang ginagawa silang marketable sa mga inventor at Investor. venture capitalists? Tama. Kasi nga sabi natin, ang intellectual property is wealth. Diba pa? It is the new oil, sabi nila. Kaya naman kami ay lakas ng aming pakikipag-ugnayan sa Technology Application and Promotion Institute or TAPI kasi meron talaga silang intellectual property management service at meron silang mga abogado para tulungan at turuan ang ating mga innovators, ang ating mga entrepreneurs kung paano nila mapoprotektahan ang kanilang intellectual property. Kaya nga sabi ko rin kay Secretary Rene, sa susunod, iba-back up ka na ng mga abogado pag nagsasalita ka kasi nakakatuwa naman itong ating nangyari sa science and technology. Talagang full ecosystem na ngayon na nakasupport sa secretary kasi number one, nandun na nga yung business, nandun na yung negotiation with venture builders and venture capitalists, pero nandyan rin yung mga abogado. Hindi lang para sa secretary, para rin sa atin sa Pilipinas at para rin sa inventor. Dahil ang GAM ay ramdam. Dapat lang. Oo. Asik nga, dahil expert kayo sa risk communication, paano ba natin minamarket o kinukommunicate ang mga bagong technologies sa mga traditional industries na madalas ay takot sumubok? Sabihin na natin, sa tingin nila ay risky na mga innovation. Tama nga. Kaya nga, sir, ang pinaka, I must say na talagang priority ngayon ng Propel ay makipag-ugnayan sa ating mga regional and provincial offices kasi talagang sabi nga natin, market is always local. Pag yun ang una mong traction eh. Pag kinagat siya ng LGU, pag napatunayan, even through trial and error at patikim-tikim, diba? Kaya dapat turuan din natin ang ating mga technopreneurs na patikman yung kanilang mga solusyon. How does it work? Kasi yung how does it work na yon, pwede nila, datos nila yon, traction nila yon, at pwede nila yung isabihin na nasubukan na ito at ito yung mga resulta. Kaya to the extent na patitikman natin paunti-unti ang ating mga nasa local communities and local industries, how this works, even our MSMEs, anong collateral benefits nito pag nasubukan ko, anong mangyayari sa akin, paano ma-improve nito ang aking efficiency, ang aking productivity, at pag nag-improve ang productivity at efficiency ng isang MSME, talagang may resulta po yan sa economic returns at profits ng isang MSME. Yun ang ating mga dapat i-communicate at ipakita. Ang communication is really more on demonstrating the efficacy ng product and solution. Asiknap, nung kaupo ko lang na secretary ng DOST, ang sabi ng isang communication expert sa akin from the private sector, you also have to speak their language. Ano ba yung gusto mong mensahe sa ating mga businessman? Kaya nagkaroon tayo ng mga tagline na sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, negosyo mo, tsak kikita. So, iyan ba ay ginagawa ngayon natin sa program Propel at yung mga partners natin from the different DOST agencies and regional offices? Yeah. Siguro yan po sinasabi natin na work in progress. Kaya nga ang gustong-gusto ko itong FEE test kasi itong Philippine Technology Evaluation Standards for Testing, very localized ang testing. Kaya sinasabi natin na islands of venture and archipelago of wealth, napakaganda kasi talagang tinitingnan muna talaga. As in any kind of marketing, I should say, positioning, tinitingnan muna kung paano ang effectiveness at ano talaga ang demonstrable effects ng isang solusyon dito lang sa maliliit na pockets of markets na to. Kaya para sa akin, ang agham na ramdam ay nakapaloob pa rin sa FEE test kasi unang-una, wala namang ibang magiging target testers nito kundi tayo. At yan sinasabi ko na kaya naman yung mga researchers natin at scientists, kung talagang magiging deep dive lang sila sa community problems at hindi muna yung research pa. Kasi meron tinatawag na research passion. Okay naman yon.
Pero dito kasi sinasabi natin, unahin muna kung anong kinakailangan ng user, anong kinakailangan ng communities, at kung kinakailangan ng markets. Market-centered muna. Ayun. Customer-centered muna. Alright. Paano po sinisiguro ng Propel, sir, na hindi lang sa Metro Manila mararamdaman ang innovation, kundi pati na rin sa mga regional innovation hubs sa probinsya? Yeah, meron po kaming ilo-launch din I think in a couple of months. Ang tawag natin dyan ay Propel Enterprise Development. Ayun po talaga ay customized sa mga regions. Ano po, ang unang makakaramdam niyan, syempre kasi sila ang lead ay ang DOST NCR. Diba? Pero sa curriculum na yan, sinigurado namin na ito na muna, dito tayo magsimula. Kasi sabi ko nga kay Secretary Rene, itong ginagawa natin sa Propel, hindi ito isang programa, isa itong movement. You know, binabago natin ang mindset, binabago natin ang attitude towards business, binabago natin ang attitude towards risk. Kasi ang business, maraming risk, you know. Dapat medyo dapat hindi tayo gaano risk averse. Kasi kung risk averse, mahirap yun. Tama po. Alright. Mga connect, sa ating pong pagbabalik, lalaliman pa natin ang usapan ng innovation. Hindi na lang pangarap, bagus ito na ang ating hinaharap. Tutok lang ang magbabalik agad ang Radio Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radio Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga ka-connect, talagang malaking oportunidad ang dala ng siyensya at teknolohiya sa bawat sulok ng bansa. Bilang pagpapatuloy, ASECNAP, sa Propel, isa sa goal natin ang gumawa ng Islands of Venture para sa isang Philippine Archipelago of Wealth. Sa praktikal na pananaw, ano ba itong itsura ng isang matagumpay na Island of Venture sa isang lokal na komunidad at ano ba ang dapat naririto? Opo, unang-una sabi nga natin itong Islands of Venture ay isang metaphor, pero ang gusto ko lang din sabihin na communities of venture. Ito ang gusto nating i-create. Kaya nga tuwang-tuwa naman ako dito sa ating regional operations program na ang tawag ay Innovation Hubs. Maliban of course sa tinatawag natin sa mga university-based na technology business incubation. Kaya in a way, parang sinasabi natin, dito nagsisimula lahat. Ang genius, ang creativity, ang collaboration. Kung sabi ko nga, it takes a community to build an innovation. It takes a community to be sensitive to the problems and come up with a solution. Ang irony dito, you know, ina-identify natin yung friction points and yung pain points. Pero yung pain points pwedeng magbigay sa atin ng wealth, pwedeng magbigay sa atin ng kayamanan. At ang kayamanan na yan, hindi lang kayamanan in terms of finances, kundi kayamanan ng isang komunidad to get together, come up with a spirit of working together on a solution in a spirit of collaboration and enrich the whole community. Kasi buong supply chain po kasi, buong value chain, lahat magkakaroon ng share, kumbaga sa relay po ito Hindi lang naman isang business entity ang magbe-benefit nito, kundi karamihan. Depende sa kung sinong ma-identify nila ng mga actors na ito. Yung pain point na sinasabi mo, Asek, na problema, di ba? Problema po. Kaya nga sa mantra ng entrepreneurship, fall in love with the problem first. Na hindi lang solusyon para pag in love ka masyado sa problem, bibigyan mo ng solusyon yon. So the most appropriate solution ang pwede natin gawin, mas mabenta yun, mas maraming gagamit.
Alright. Secretary, ASEC NAP, ang tingin po ng marami sa DOST puro laboratory works, weather updates. Kanina nabanggit nyo nga pati yung mga updates at pag-monitor natin sa mga lindol at bulkan. Pero bilang ASEC for Communications, paano po ninyo binabagong image ng DOST para makita rin ito bilang isang business and innovation partner ng mga Pilipino? Yeah. Ito nga pong ating sinasabing programang Propel ay isang isa siyang entablado. At itong ang nasa sentro ng entabladong ito ay yung science and technology entrepreneur. At ang the rest ng mga parang supporting actors. Sige, para maging best actor ka dyan, ito ang gagawin namin sa iyo. Bibigyan ka namin ng lahat ng klaseng serbisyo para maging matagumpay ka sa ginagawa mo. At habang ginagawa natin yan, nagkakaroon din kami ng mga sinasabi natin lessons, dapat pala baguhin namin ang ating mga polisiya dito kasi kung hindi ma-execute ng actor yung dapat niyang gawin. Oo. So, yung ating pagsiservisyo ay napakaikli lamang. Kunyari, sa isang term ay 6 years. Ayun, beyond this funding na ginagawa natin, paano natin masisiguro na ang mga startups na sinisimulan o tinutulungan natin ngayon sa Propel ay buhay pa o lumalago after 10 or 20 years? Kaya nga, Secretary, na sambit ko kanina, ito ay more than a project, ito ay isang movement. At nasambit ko rin kanina kay Secretary sa isang conversation na ipapatawag namin ang ating mga startups at founders sa isang mga medyo parang informal na kapihan lang. No? Kasi marami kaming mga, kumbaga mga bagong insights, mga aha moments na siguro baguhin na ng konti kahit na walang pondo from the DOST kasi nandiyan na yung pundasyon. Sabi namin nag-meeting kami ng Technology Application and Promotion Institute. Sabi namin patawag natin sila lahat at sabihin natin kung ano itong mga nangyayari ngayon kasi baka mamaya malampasan tayo ng panahon, hindi pa rin tayo nag-uusap-usap tungkol dito. Okay. It goes beyond a government project. It's now about the attitude and it's about the spirit. So yung conversation ay kailangan mapagpatuloy, no? Yes, opo. And tingin ko makakatulong yung ating pagkakaroon ng long-term relationship sa Philippine Chamber of Commerce Industry at pag-establish ng Science and Business Innovation Hub. Yeah, hindi lang yan, Secretary. Masasabi ko nga ngayon na siguro sabihin ko na rin ngayon pagkatapos ng Radyo Siyensya, kami ni Secretary ay may meeting with Ambassador Don D.T. Hanky kasi iniimbita na ngayon ang Department of Science and Technology sa World Economic Forum. Wow! Can you imagine? Sino mag-aakala, di ba, na yun ang larangan? Kahapon lang ay may meeting ako sa Philippine Embassy kasi magpa-participate, i-highlight natin ang ating mga startups at ang mga produkto natin sa London Tech Week. Kailangan natin i-promote ang hindi lang image kasi hindi lang ito image, ito talagang tunay, demonstrable product of science and technology. At excited din ang ating mga DTI trade councilors. Kan sinasabi, I think ang sagot ko diyan, Secretary Rene, is that na nag-spark na yung movement na yun kasi interesado na ang Department of Trade and Industry, interesado ang IPO-Phil, interesado ang Commission on Higher Education, interesado ang TESDA, interesado na ang lahat sa science and tech. At kumbaga nasa sentro talaga ngayon ang science and technology kasi it's the new oil. Tama po. It's the new oil. Naku sir, para po sa mga local government units o private sectors na nakikinig po sa atin, paano po sila pwede maging part ng Philippine Archipelago of Wealth at ano ang kailangan niyong i-contribute? Gusto ko yan at gusto ko rin itong communicate na ngayon. Para po sa ating mga municipal mayors, city mayors, tangkilikin po natin ang mga produkto ng science and technology, lalong-lalo na yung mga products, solutions na ginawa ng ating mga science and technology innovators. Sila man ay university-based o wala na sa university, pwedeng alumni sila ng university, pwedeng OFW sila at engineer at meron silang bagong tangkilikin po natin. Wag ho natin silang pahirapan sa procurement. At kung sakali man hindi sila nakapasa sa unang round, kahit pa paano, tikman natin, patikim-tikim, bigyan natin ng pagkakataon na makita natin how the technology works, how the solution works. Yun lamang
bigyan natin sila ng konting espasyo para makita ng lahat na yung Filipino ingenuity na yun ay makakapagbigay solusyon sa mga problema natin sa komunidad. So tangkilikin po natin. Pwede rin silang mag-host ng sarili nilang innovation hub. Tama. City or town-led. Actually, dyan tayo patungo. Sinisimulan lang ng DOST bawat probinsya na may innovation hub. Pero may mga LGU na tulad ng Cagayan Province, doon na natin nilagay yung mga innovation hub sa kanilang government center. Kasi eventually silang makikinabang at hindi lang science ang related ang support natin, pati yung mga facilitation ng mga business permitting para mabigyan ng incentive ng local government. Ito yung malaking tulong sa ating mga kababayan. Kaya pagdating sa 2028 strategic goals natin, ASECNAP, ano ang pinaka-importanting key performance indicator na masasabi nating nagtagumpay itong ating sinimulan? Uunahin ko muna ang ating MSMEs. Kung sila po ay natulungan natin na tangkilikin ang mga nagawa ng DOST, lalong-lalo na sa mga tinatawag natin ng mga digital transformation tools, whether it's AI or robotics, automation, at makakatulong sa productivity nila, sa efficiency nila, at oras na makatulong sa efficiency nila, definitely may ibig sabihin yan sa kanilang net profit. Pangalawa, makapag-produce man lang tayo ng 500 startups na may leads to sabihin natin 10 billion pesos na commitment from venture builders, whether they're based in the Philippines or outside the Philippines. Gusto ko nga, Secretary, sabihin sa inyo na just a week ago, katatapos lang GTEx Asia, may dinala tayong 6 na startups doon at nagkaroon sila ng $630 million na lead sa kanilang mga produkto at solution. So, ibig sabihin, talagang may espasyo para sa Philippine ingenuity. Napakagandang key performance indicator. Pera, mga opportunities, no? Kaya marami pa tayong pwedeng pag-usapan, kaya lang wala na tayong oras. Kaya ako'y magpapasalamat sa iyo, ASECNAP, ang Assistant Secretary for Technology Transfer, Communications and Commercialization ng DOST. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary. Ayan. Maraming salamat po, mga kakunek. Oras na para naman natin alamin kung ano pa ang kaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusuludum Jr. Sa darating na Lunes ay formal na nating bubuksan ang 2026 National Innovation Contest and Exhibits, isang selebrasyon ng inobasyon at pagiging malikhain ng mga Pilipino. Sa Miyerkules, dadalo tayo sa multi-sectoral roundtable discussion bilang isang scene setter sa 2026 National Innovation Day, Artificial Intelligence for Growth, Opportunity and Sustainability in ASEAN, o in short, AGOS. Tatalakayin din po ng inyong lingkod ang National Artificial Intelligence Strategy of the Philippines o NAIS-PH at kung paano ito makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas at ASEAN. Tutungo naman tayo sa Huwebes sa Aurora upang pasinayaan ang DOST Provincial Science and Technology Office at Innovation Hub. Bibisitahin at kukumustahin natin ang ating mga partner universities at beneficiaries ng iba't ibang programa tulad ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP at Community Empowerment through Science and Technology o CEST. Maraming salamat po, Secretary, mga kakunek. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabayan din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Muli po ako inyong kapatid sa Impapoid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Yusuludum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always